Sinasabing nagbalikan na umano ng kani-kanilang gamit sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo, isang emosyonal na pangyayaring ayon sa naratibong ito ay sumisimbolo sa unti-unting pagtanggap sa pagtatapos ng isang mahalagang yugto sa kanilang buhay, at habang dahan-daang inilalahad ng tagapagbalita ang detalye ng kwento ay ipininta ang larawan ng 2 taong minsang naging malapit sa isa't isa ngunit kalaunan ay kinailangang harapin ang realidad ng pagbabago, kung saan sa bersyong ito ng salaysay ay inilarawan ang tahimik ngunit mabigat na tagpo ng muling pagsasauli ng mga personal na gamit, mga simpleng bagay na para sa iba ay walang halaga ngunit para sa kanila ay naglalaman ng alaala ng mga panahong pinagsamahan, mga regalong minsang ibinigay ng may pagmamahal, at mga bagay na naging saksi sa masasaya at malulungkot na sandali ng kanilang pagsasama. At ayon sa kathang-isip na ulat ay naganap umano ang pagbabalikan ng gamit sa isang pribadong lugar kung saan kapwa pinili nina Daniel at Catherine na panatilihin ang katahimikan at respeto sa isa't isa, at sa bawat kaong iniaabot at tinatanggap ay inilalarawan ang isang emosyon na hindi kailangang bigkasin upang maunawaan, isang halo ng panghihinayang, pagtanggap, at marahil ay tuluyang pagpapalam. Habang si Daniel ay inilalarawang tahimik na pinagmamasdan ang bawat gamit na minsang naging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay, tila ba inaalala ang mga sandaling kaakibat ng bawat isa, habang si Catherine naman ay inilalarawang kalmado ngunit may lalim ang tingin, isang babaeng piniling maging matatag sa kabila ng bigat ng sitwasyon, at habang nagpapatuloy ang ulat ay binigyang diin ng mga komentarista na ang pagbabalikan ng gamit ay madalas na isa sa pinakamahirap na bahagi ng paghihiwalay dahil dito nagiging konkretong realidad ang pagtatapos ng isang relasyon, at sa bersyong ito ng kwento ay malinaw na ipinakita na walang malalakas na salita o dramatikong eksena, kundi isang katahimikan na mas nagsasalita kaysa anumang paliwanag. At habang kumakalat ang balitang ito sa social media ay sari-saring reaksyon ang lumitaw mula sa mga tagahanga. May mga nalungkot sa ideya na ang pagbabalikan ng gamit ay tila hudyat ng tuluyang pagtatapos, may mga umasa pa rin na baka ito ay hakbang lamang patungo sa mas maayos na pagkakaunawaan, at may ilan ding nagpahayag na ang ganitong proseso ay bahagi ng paghilom na kailangang pagdaanan ng sinumang nagmahal ng totoo, at habang papalapit sa huling bahagi ng kathang-isip na ulat ay inilalarawan ang sandali kung saan matapos maibalik ang huling kahon ay nagkaroon umano ng maikling katahimikan sa pagitan nila. Isang katahimikan na tila puno ng mga salitang hindi na kailangang sabihin, at sa pagtatapos ng tagpong ito ay kapwa sila dahan-daang lumayo sa isa't isa, dala ang kani-kanilang alaala at aral mula sa nakaraan, at sa pagtatapos ng kathang-isip na balitang ito ay iniwan ang manunood sa isang mapagnilay na mensahe na ang pag-ibig ay hindi lamang nasusukat sa kung paano ito nagsimula kundi kung paano ito tinatapos ng may respeto, sapagkat sa bersyong ito ng naratibo, ang simpleng pagbabalik ng gamit ay hindi lamang tungkol sa mga bagay na pisikal kundi tungkol sa pagtanggap na may mga kwento na sadyang nagtatapos, at na minsan ang pinakamakataong paraan ng pagpapalam ay ang tahimik na pagbibitaw habang dala ang pag-asang balang araw ang lahat ng alaala ay magiging bahagi na lamang ng isang kabanatang minsang naging mahalaga sa kanilang buhay.